Good day guys. So, I'm Steve Russell Velarde and welcome po pala sa Top Sweep and Displace mentorship natin or course. So, ako po yung magiging coach nyo para po sa course na to. And bago po tayo magsimula, disclaimer lang po na may mga terms po kayo na maririnig or may mga terms po kayo na makikita dito na um, dati nyo lang nakita sa social media platforms such as YouTube, Facebook, or mga ideas na nakita nyo na po bago nyo pa man panoorin ito, video na ito. So, gusto ko lang po sabihin na dito po sa course na to, hindi ko po inaangkin or hindi ko po sinasabi na original yung mga terms po na gagamitin ko dito sa trading dahil ang approach po na gagamitin natin dito is um, ICT inspired. So, kung gusto nyo naman po panoorin yung full video ni ICT, pwede nyo po i-search yun sa YouTube. Okay? So, dito po sa mentorship natin, wala po akong iniba sa mga approach ni ICT. Okay? However, um, dahil wala naman ako iniba sa approach, ang main focus po nito is all about refinement and arrangement. Kung paano po ba gamitin lahat ng mga bagay na itinuro ni ICT. Okay? So, yung magiging focus po ng ating mentorship ay mahati sa 4 na chapters. Okay? So, yung first chapter po natin is all about market structure na meron po dalawang episode or dalawang videos. Yung chapter 2 naman ay merong isang videos, chapter 3 merong dalawang videos, and chapter 4 merong isang videos. So, total of 6 videos. Okay? So, dito po, bibigyan ko po kayo ng quick recap kung ano po ba yung makita nyo sa bawat episodes. Okay? So, on chapter 1 is all about market structure. So, lahat po ng episodes na nakapaloob sa market structure ay may kinalaman lamang sa market structure. Okay? So, kung episode 1 and episode 2 pa lang po yung napapanood nyo, tapos kung tingin nyo na parang, alam nyo yun, parang kulang pa, wag po kayong mag-alala kasi po yung entries or lahat naman po kasi tayo yung hinahanap natin is yung entry. Makita niyo po yan sa chapter 4, episode 6 pa. So, pwede po kayong mag-shortcut papunta na dito sa episode 6 pero hindi ko po yun nire-recommend. Kasi yung ginawa ko po na arrangement dito is lahat ay essential. Kumbaga, importante to lahat na malaman nyo yung pagkakasunod-sunod. At malaman nyo yung functions ng bawat bagay na nakapaloob dito sa mga naunang episodes bago po kayo mag-proceed dun sa entry. Okay? So, sa episode 1 po natin is makita po natin na meron po tayo ditong basic market structure, highs and lows as trading range, multi-time frame analysis, breakup structure. Okay? So, yan po yung nakapaloob sa episode 1. Dito naman po sa episode 2 is, dito po i-explain sa inyo yung two important rule of breakup structure, the market structure shift, first line of defense and last line of defense and displacement, paano po gamitin yung daily bias, okay? And then after nyan, chapter 2, yung point of interest. Ang point of interest po is yung mga areas or areas of interest natin kung saan po ba tayo dapat mag-entry. So, sa episode 3 po natin makikita yan. So, dito po yung mga order block, breaker block, fair value gap, balance price range. Which is, terms po yan ni ICT sa, tawag dito, mga areas kung saan pwede kang maglagay ng entries mo. Okay? So, sa chapter 3 naman po is, nakabase siya sa liquidity based on time and price theory. So, dito po, explain ko sa inyo na lahat po ng bagay sa trading is delivered
at the right time. Kumbaga, mas importante yung time kesa sa price. Okay? So, yung algorithm or yung price is being delivered based on time. Palagi po yan. Okay? So, meron po siyang dalawang episode na nakabase sa time-based liquidity pool, trading range as liquidity pool, draw on liquidity. Tapos yung episode 5 naman po is nakabase sa quarterly theory, uh, time-based power of 3, AMDX, XAMD, time-based premium and discount, and advanced market structure. Okay. Um, Tapos, dito, sa chapter 4, tinawag ko po siyang endgame kasi dito na po natin tatalakayin lahat ng inaral natin dito from episode 1 to episode 5. And then, yung pagkakasunod-sunod na ng mga criterias na dapat ma-meet before po kayo mag-enter sa market. So, ito po yung personal strategy ko na ituturo ko po sa inyo sa episode 6. So, ayun po guys. Sana ma-enjoy nyo po lahat ng content na gagawin ko or lahat ng episode na to. And sana lahat po kayo maging profitable. Okay, thank you guys.